Number two, the second principle ng mountain moving faith, the soil. Anong sabi ng Matthew 17:20 verse B? And nothing will be impossible for you. Nung ito'y pinag-aaral kong matindi, ang liit-liit lang nire-require na pananampalataya ng Diyos, at kapag nabuo yung faith na yun, sincero, walang alilangan, walang pagdududa, walang pagsuway, puno ng pagsunod, ang sinabi kagad na lang, nothing will be impossible for you. Pero mayroong second process yan, may second level yan. Halimbawa ka, buong-buo na yung faith mo, anong gagawin natin? Mahalaga yung soil. The soil in which our faith is planted is very crucial. At alam ito ng mga farmers. Kahit anong ganda ng binhi, kaya nga ganyan ng mga farmers eh. Talagang ang itinatanim ng mga yan, yung pinaka-hybrid na buto. Lahat ng butong pangit, tinatapon niya. Kasi pag namunga yun, pangit. Lahat ng bano, walang laman na buto, may mga kapalsadang buto, itinatapon yun. Dahil pag namunga yun, ganun din. Pero lahat ng malulusog, magaganda, mga hybrid, itinatago niya yun. Pero may second requirement. Kasi ang butong yan, napaka-importante yan sa lupa na pagtataniman niya. The soil in which our faith to be planted is very crucial. Kahit talagang perpekto na yung buto, hybrid yung buto, super ganda ng buto, ang problema, itatanim mo sa maling lupa, kapatid, hindi rin siya magpuproduce ng magandang bunga. Kaya mahalaga sa mountain moving faith, nandun yung faith natin, pero dapat tama yung lupa na pagtataniman. At sa Bible, pag tinatawag nating lupa, yan ang puso ng tao. May 4 na klase ng puso ng tao. Andyan yung the road, the rocky, the thorny, and the good soil. Andyan na yung pananalig natin. Sintibay, sintatag, buong-buo, tulad ng mustard seed. Kaya lang yung pusong paglalagyan natin. Kaya nga sabi ni David, di ba? Your word I have hidden in my heart. Dito natin tinatago yan. Ito yung lupa. Ito yung pinagtatamnan natin. Ang puso ba natin ay tulad ng isang daanan? Sinong nakakita sa inyo ng isang magsasaka na may magagandang binhi, itinatanim sa kalsada? Walang matinong magsasaka na ang kanyang mga binhi na iningatan, tinatanim sa kalsada. Dahil kapag sa kalsada mo itinanim yan, tatapak-tapakan lang ng tao yan. Mawawala yan. Kakainin lang ng mga hayop. So hindi kailangan, dapat ang puso natin na hindi tulad ng isang kalsada. Pangalawa, mabato. Walang magsasaka na kanyang binhi itatanim isang mabato. Dahil kapag mabato yung lupa niya, mababaw lang yung lupa niya. Kaya kapag tumubo yan, konting sikat lang ng araw, tuyot kagad, patay kagad. So walang magtatanim sa mabatong lupa. Pangatlo, sa matinik. Kapag nagtanim ka sa matinik, yes, tutubo yan. Pero dahil matinik yan, papatayin yan ng mga tinik. So hindi siya magbubunga. Ang hinahanap nating lupa, yung good soil. Na kapag itanimin mo ang binhi mo na hawak-hawak ngayon sa iyong panalangin, itanimin mo sa matabang lupa yung puso natin. Ang sabi ng Bible, it will bear fruit 30, 60, 100. Kaya sa mountain moving faith or prayer, mahalaga yung binhi. Pero pangalawa, mahalaga din yung lupa. Kaya tanong ko ngayon sa ating mga sarili, anong klaseng lupa ang puso natin ngayon? Ikaw ba'y, ang puso mo ba'y tulad ng isang kalsada na tinatapak-tapakan lamang ang salita ng Diyos? Na binabaliwala mo ang salita ng Diyos kapag napapakinggan natin? Hindi mo ina-apply? O tulad ka ng isang mabato, ang babaw lamang, pero konting problema lamang, tumatalikod ka na sa Panginoon, nagpapahinga ka na sa paglilingkod, ayaw mo na kagad sumunod. O baka tulad tayo ng matinik, sa sobrang dami ng alalahanin, pinagpapalit natin ang ating paglilingkod sa Diyos sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo. Araw ng sagsamba, nandun ka sa labas nagtatrabaho. Then i-expect natin ang miracles. Ang pangalawang bahagi ng mountain moving prayer, yung himala,
na may kakayang panalangin, may kakayanang gumawa ng himala. Panalangin na kayang utusan ng mga bundok ng iyong pinagdadaanan. Kailangan ang puso mo ay tulad ng isang matabang lupa. Ano ibig sabihin ng matabang lupa? Handang sumunod. Handang magpasakop. At handang maglingkod sa Panginoon. Surrendering our doubt, our fears, our self-reliance, creating a fertile ground for faith that will flourish. Kaya dapat sa ating puso, tanggalin mo lahat ang pag-aalinlangan. Tanggalin natin lahat ang takot. Tanggalin natin lahat yung kayabangan. Tanggalin natin lahat yung katamaran. Tanggalin natin lahat yung pwedeng humadlang sa paglago at pagtubo ng binhi ng himala ng Panginoon. So again, the second requirements for a mountain-moving prayer is the soil. Anong klaseng soil? Soil of surrender. Ikaw kapatid at nakikinig ngayon, sinuko mo na ba talaga ang puso mo sa Diyos? Sinuko mo na ba talaga ang buhay mo sa Diyos? Sinuko mo na ba talaga ang kabuhayan mo sa Diyos? Ang sabi ng Bible, hayaan natin ang Diyos ang manguna sa atin. Pero ano nagiging problema? Dapat siya ang nangunguna, ang ginagawa natin, inuunahan natin siya. No wonder, pumapalpak lahat ang ating ginagawa. Hayaan mo ang Diyos ang unahin natin siya. Okay, pakisulat nyo ha. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero wag natin siyang unahan. Sa sobrang pag-aalala natin, ang ginagawa natin, inuunahan na natin ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, wag nating kaliligtaan ang ating pagtitipon, ang ating pagsamba, gaya ng ginagawa ng ilan. Unahin natin ang kanyang karya ng katwiran at lahat idadagdag niya. Take note, lahat. Himala yun. Pero anong ginagawa natin? Instead na tayo sumamba, magpuri, magpasalamat, at maging matabang lupa na tinataniman ng para, sa halip na unahin natin siya, inuunahan natin. Bakit? Wala tayo sa church eh. Naghahanap buhay tayo. Nagtatrabaho tayo. Nagnenegosyo tayo. Tapos nagtataka, bakit kulang, bakit kapos? Eh hindi mo inuuna ang Diyos. Inuunahan mo siya. At maliwalag yun, kapag hindi ka sumasamba sa araw ng Sunday, sumusugay tayo sa Panginoon. Dahil utos yun. So the soil of surrender, kailan mo pahihintulutan na ang Diyos ay pangunahan ka? Huwag mong unahan ng Diyos. Unahin mo siya. Tama? O may tama? Kaya wag tayo magtataka, bakit kahit anong gawin nating sipag, kahit anong gawin nating pagpapagal, bakit laging kulang, bakit laging kapos? Eh, inuunahan natin siya. Wag mong unahan ng Diyos, unahin mo siya. That's the soil of surrender. In the garden of our hearts, let us uproot the weeds of skepticism and cultivate a surrendered soil where the roots of faith can penetrate deeply. Kaya sa ating puso, unahin natin ang Diyos. Huwag natin siyang unahan. Every time na uunahan mo siya, lagi kang kakapusin. Kasi salita ng Diyos yun eh. Kahit magtrabaho ka mula linggo ng umaga hanggang linggo ng madaling araw, kakapusin ka pa rin. Bakit? Sasalantain ka ng salot. Kahit anong daming blessing mo nakuha ng linggong yon, puro salot ang darating. Bakit? Kasi hindi mo inuuna ang Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, unahin mo siya, ang kanyang katwiran, at ang lahat idadagdag niya sa iyo. Ano bang mas madali? Ang Diyos ang nagpapala o ikaw ang nagtatrabaho? Tapos magtataka tayo, ba't kulang? Our faith and obedience can move mountains. Kapag ang ating pananampalataya at pagsunod ay natanim natin sa tamang lupa ng pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, na inuuna natin Diyos, gumagawa ng himala ang Diyos. Lahat ng bundok na yung pinapasan, lahat ng bundok na yung hinaharap, lahat ng bundok na yung pinoproblema, ang sabi ng Panginoon, you can move mountains. Kasi yung buto na sa tamang lupa. At kapag ginawa natin sa tamang lupa yan, may himala. But, our doubt and disobedience, ayaw mong maniwala na kapag nagsimba ka, uunahin ng Diyos. Kapag naglingkod ka, uunahin ka ng Diyos. Ayaw mong maniwala. Mas inuuna mo yung galing at husay mo.
Ang tawag doon, doubt and disobedience, you are creating them. Again, our faith and obedience can move mountains. But our doubt and disobedience can create more mountains. Kaya lalong dumadami ang bundok ng problema natin. Dami mong pera, puro salot naman, puro sakit, puro problema. Eh bakit? Because your doubt, your disobedience, your unbelief are creating more mountains. You're giving the devil a foothold. Nabibigyan mo ang demonyo ng pagkakataon para patuloy siyang magpadala ng mga bundok ng problema. Why? Because of our unbelief, because of our doubt, and because of our disobedience. Instead na unahin ng Diyos, inuunahan mo siya. Ba't hindi mo subukan? Manalig ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. At unahin mo ang Diyos ang pangako niya. You can say to this mountain, move, and it will move. Salita ng Diyos siya. Sabihin mo sa problema, hoy, kahirapan, lumayas ka. Lisahan mo mga aking buhay. Dahil inuunahan ko Diyos. Sabi ng Bible, kung ang faith mo kahit sinliit lang ng mustasa, that mountain will move and will follow you. Tama? O may tama? Inuuna mo ba talaga ang Diyos? Ang dami mong oras sa labas, sa mundo. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, ang dami mong alibay. Pag pinatawag ka ng boss mo, nakakandara pa ka, ayaw mong malate. Pero pag pinatawag ka ng pastor mo, pinatawag ka ng gawin, ang dami mong alibay. Lagi kang pagod. Pag pinatatawag ka sa ministry, ang dami mong dahilan. Ngayon nagtataka ka, bakit sinasalot ang buhay natin? Unahin mo ang Diyos. Dahil kapag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin niya. Walang taong inuna ang Diyos na iniwan ng Diyos. Walang lingkod ng Diyos na inuna niya ang Diyos na hindi siya pinagpala ng Diyos. The soil of surrender. Lean not on our own understanding. Trust in the Lord with all your heart. The last and final. O, tingnan niyo to. What kind of soil are you? Yung mga puso natin, anong klaseng lupa ba yan? Road soil? Ang puso ba natin parang parang daanan? Yung daanan, kita nyo, nakasimangot. Na every time na nakikinig ka ng salita niya, nakasimangot ka. Kapag umaanil ka ng service at nakikinig ka ng preaching ng pastor, nakasimangot ka. Pag umaatid ka, nakikinig ka ng mga Bible study, online, lahat ay puro lagi ka nakasimangot. Sino magtataka na hindi ka pagpapalain? O kaya yun sa Iraqi soil, sobrang drama naman ang buhay mo. Kunting problema lamang, nagdadrama ka na. Nagpapaalam ka na. Ano yung pangatlo? Thorny soil. Ang dami mong alalahanin. Kailangan mo pambayad ng ganito, pambayad ng ito, Kaya kapag ganyan ang lupa ng ating puso, lagi kang galit, naiinip sa gawain, puno ka ng drama, puno ka ng alalahanin, talaga hindi ko tumutubo ang pagpapala. Ang kailangan mo yun, good soil. Nakita mo pag nakikinig na salita yung masaya, excited, expectant, laging ang gaga sa gawain. Pag mga gawain sa mundo, ang aga-aga, well-prepared, excited, hindi na natutulog. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, lagi kang late. At ang dami mong dahilan. Kapag inuutusan ka ng pastor mo, ang dami mong dahilan. Pag pinatatawag ka ng pastor mo ng gawain, ang dami mong dahilan. Tumatala pagtrabaho mo, wala kang dahilan. Napakalayo, napakahirap, nakakapuyat, pero wala kang dahilan. Tapos nagtataka tayo. Alam niyo ibig sabihin ng road soil? Masugit. Rocky soil, madrama. Thorny soil, matatakutin at maalalahanin. Pero yung good soil, masayahin yan. Tulad ngayon, nanonood ka ng JB, masayang nanonood yan. Kasi alam niya, ang salita ng Diyos ay nagdadala ng pagpapala. Tama o may tama?